Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-19 na linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Naniniwala ba kayo sa multo? O huwag mong tingnan yung katabi mo ngayon. Baka pagkamalan mong multo. Hindi po ba sa usapang multo, kadalasan takot ang namumutawi sa atin, ang bumabalot sa atin. At kapag tayo ay natatakot, lalong-lalo na kapag multo ang usapan, ang kadalasang na gawin natin ay ang bumikit o kaya naman ang tumakbo. Naalala ko po yung isang kwento na nabasa ko na very classic kapag pinagdiriwang natin ang 19th Sunday in Ordinary Time. May isang kwento daw na may isang lugar na binabalot ng nakakatakot na kwento ng isang multo. Tila ginagambala sila ng multong ito, kaya nagtawag sila ng pare. At ayon sa kwento, yung pare daw nilabas sa yung crucifix, pero tinawanan lang siya ng multo. Hindi ako natatakot dyan. Kaya nag-isip ng paraan pa rin yung pare kung ano yung ilalabas niya. Kinuha niya yung holy water at iwinasik ito sa multo. Pero tumawa ulit yung multo at parang walang nangyari. Hindi niya ininda yung holy water at ininom pa niya yung holy water. At hiyang-hiya na yung pare at wala na siyang mailabas. Wala na siyang alam na pwede niyang ilabas. Panghuli, kanyang pinulot yung collection basket. Pagkapulot niya sa collection basket, tumakbo yung multo. Mga kapatid, karamihan sa atin dito ay parang multo. Kapag po tinatak o binabalot ng takot, ang ating unang ginagawa ay ang tumakbo. Kapag po kumatok ang problema, trahedya, suliranin sa ating buhay, ang una nating ginagawa ay ang tumakbo palayo sa Diyos. At sa ganitong pagkakataon, nais kong ating pagnilayan ang nais na ipahayag ng Panginoon sa ating mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Elijah, kung saan siya rin po ay tumakbo palayo. Nagtago si Elijah sa isang kuweba sapagkat ninanais ni Reyna Jezebel na ipapatay si Elijah. And could you imagine the situation of Elijah? He just did what the Lord wanted him to do. But now his life was at stake. His life now was threatened by this powerful leader, Jezebel. And so he hid himself in a cave. And in this moment of fear, of running away, he was expecting the Lord to appear to him. Para bang ang kanyang pag-aakala, ang Diyos ay magpapakita sa kanyang pinagdaraanan ngayon. At ang Diyos ang gaganti para sa kanya. Dumating ang malakas na hangin, akala ni Elijah naroon ang Diyos, pero wala. Dumating ang earthquake, ang lindol, akala niya nandun ang Diyos, pero wala. Dumating ang apoy, akala na nandun ang Diyos, pero wala. Ito yung mga kadalasang senyales na naroon ng Diyos, pero wala ang Diyos sa mga ito. Subalit, may isang maliit na tinig na narinig si Elijah, na doon naranasan niya na dumating ang Diyos, nakapiling niya ang Diyos. Mga kapatid,
Sa kwento ng ating unang pagbasa ngayon, pinapaalala sa atin, unang-una sa lahat, running away does not solve anything. It just adds the burden of our problem. Lalong bumibigat kapag tumatakbo tayo at walang nasosolve sa ating pagtakbo. Pero napakaganda ng pinapahayag din ng ating unang pagbasa, that in times of our fear, in times of our difficulties and sufferings in life, it is always the Lord who comes to us. It is always the Lord who takes the initiative in coming to us. Ang Diyos ang unang lumalapit upang iparamdam sa atin na hindi tayo nag-iisa sa lahat ng ating kinakaharap na problema, sa ating kinakatakutan sa buhay. Kapiling natin ang Diyos. Ang Diyos ang unang lumalapit sa atin. Sa ating ikalawang pagbasa ngayon, pinapahayag ni San Pablo sa mga taga-Roma sa kanyang sulat na pinili ang kanyang kababayang Israelita. Pero ang napakagandang punto dito, si San Pablo pinapakita niya mawala ng lahat, wag lang ang Diyos. Kamuhian na siya ng kanyang kababayan, wag lang ang mawala ang Diyos sa buhay niya. Kaya maganda mga kapatid na makita natin sa ikalawang pagbasa natin ngayon na ang Diyos ang siyang pinakamalaga sa buhay natin. Kaya sa puntong ito, nais kong makita natin na kung tayo nababalot ng takot o nabibigatan sa buhay natin, huwag kung saan-saan o kani-kanino magpunta. Sa Diyos tayo unang pumunta. Kung kanina sa unang pagbasa, ang Diyos ang lumalapit sa atin, ngayon sa ikalawang pagbasa, ninais ng Diyos din na tayo rin ay unang lumapit sa Kanya, na tayo din ay matutong lumapit sa Diyos, lalong-lalo na kapag tayo ay nababalot ng takot o ng bigat, nabibigatan sa buhay natin. Sa Diyos tayo unang lumapit. Nakakalungkot po na sa panahon natin ngayon ng social media, kapag tayo may pinagdaraanan, inuuna nating ipahayag yung ating pinagdaraanan sa ating mga social media accounts or platforms na ginagamit natin. Wag doon kasi maraming marites, maraming mga tinatawag na good sa marites, ipagkakalat lang nila yung ating pinagdaraanan. Pero kapag tayo nabibigatan, sa Diyos natin unang sabihin, sa Diyos natin ito ialay sa altar ng Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig po natin na ang mga alagad ni Jesus ay pinauna ni Jesus, ay kanyang pinauna na sumakay sa bangka at tatakip silin nun at dumilim. At habang sila ay bumabaybay sa dagat, sa tubig, lumakas ang hangin at ang mga alon at tila matutumba yung kanilang bangkang sinasakyan. At sa panahon na ito na nababalot sila ng takot na tila sila ay lulubog, naglakad si Jesus, madilim, simbolo ng kanilang takot, ng kanilang pinagdaraanan, ng kanilang estado. At nang nakita nilang may naglalakad sa tubig, pinagkama nilang multo. At sa kanilang reaksyon na tila multo nakita nila, dito po nagsalita ang Diyos. At sabi niya sa kanila, "Courage, do not be afraid, it is I." Ginamit ni Jesus ang mga salitang ginamit ni Yahweh ng ating Panginoon nang tinanong ni Moses kung anong pangalan ng kanyang sasabihin. Sabi ni Jesus, "Ego eimi, it is I." Mga kapatid, pinapaalala po ng Panginoon na sa takot natin, in facing the big waves, strong winds in our life, that we feel like we're being tossed about by these problems, by these difficulties, let's always be reminded that the Lord is always there. Naroon ang Diyos, hindi tayo iniwan, and God is always available to help us. Kaya kumustahin natin yung ating presensya kung ang Diyos laging nariyan, lalong-lalo na sa panahon ng ating pangangailangan, sa panahon na kailangan natin siya.
tayo kaya yung presensya natin ganito rin ba? O yung presensya natin ay takot, nakakatakot, at nananakot? Takot dahil kulang sa pananampalataya. Nakakatakot dahil tayo ay masyadong mayabang. Nakakatakot dahil tayo ay nakakasakal. O nakakatakot dahil hindi maganda yung pag-uugali natin, na kapag tayo ay lumalapit, nilalayuan tayo. Nakakatakot kasi ang sama-sama ng ugali natin, nananira tayo, o kaya naman tayo yung ugali na tila nakakairita sa ibang tao, o yung ating presensya ay nananakot dahil sa kayabangan natin, dahil sa ating mataas na pagtingin sa ating sarili, na tila ang tingin natin sa ibang tao ay napakaliit lamang. Mga kapatid, ang ating presensya ay sana gaya ng presensya din ng Diyos. Ang presensya na makapaggagaan ng kalooban ng pinagdaraanan ng iba. Sana yung presensya natin ay maging regalo din sa ibang tao at maramdaman nilang hindi rin sila nag-iisa. Huwag sanang ang ating presensya ay takot, nakakatakot, at nananakot. May our presence be a present to other people. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.